Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw ng linggo. Hillcrest Family Life Baptist Church, ang ating FBK sa araw ng linggo nito. Setyembre 22. Ang bilis ng panahon, no? September 22 na. Pero ito po ang ating FBK. At ito po yung tungkol sa mga pagpapala na mula sa Diyos na binigay niya sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga anak. Ito po ang sinasabi ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 17, 18 hanggang 19. Sabi ni Apostol Pablo, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo na huwag na kayo mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Ang lahat po ng sinasabi ni Apostol Pablo ay tungkol sa mga nangyayari noon sa panahon ng mga taga-Efeso. Ang Ephesus po, ang Efeso, ay isang lugar na marami mga Diyos-Diyosan at marami mga nagmumukhang relihiyoso at nagmumukha silang maayos sa harapan ng Panginoon. Pero sa katotohanan, sila po ay namumuhay na sa kadiliman, sa kasamaan at kasinungalingan. Ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, lalo't-lalo na po sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga hinirang, biniyayaan tayo ng Diyos ng pagpapalang makadiyos mula sa Kanya. Para ano? Para tayo mamuhay na ayon sa banal na kalooban ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya rito, unang-una, may pagbabala, may warning ang bawat isa sa atin. Sinasabi niya rito, huwag na kayo mamuhay na katulad ng mga hindi sumasampalataya. Ito yung mga tao na hindi nila isinasampa yung kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon at hindi nila tinataya ang kanilang buhay sa Panginoon. Ito yung sinasampa nila marahil sa kanilang mga sariling kakayanan, sariling mga koneksyon, influensya, at tinatayaan nila kanilang mga sarili sa kanilang sariling koneksyon. Pero sinabi rito ng Panginoon ni Apostol Pablo, meron tayong babala. Bakit kanyo? Kasi meron po tayong mas patibay na sandigan, mas matibay na pagtitiwalaan ang Panginoong Hesus. Kaya nga, ang sumasampalataya, ibig sabihin na isinasampa natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus at itinataya natin ang lahat ng asa atin sa Kanya. Muna ang babala. Pangalawang sinabi rito, dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kawawa, ano? Una'y babala. Pangalawa ay ang buhay na kaloob ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, maaari tayong mabuhay pero wala tayong ipinapamuhay. Wala tayong dahilan, wala tayong layunin kung bakit tayo nabubuhay. Yan po ang hindi sumasampalataya sa Panginoon. Pero kapag kayo sumasampalataya sa Panginoon, meron ng layunin ang buhay mo. Meron ng ginawa ang Panginoon na gagawin mo araw-araw. Hindi ka na nabubuhay para mabuhay, kundi meron ng layunin ang buhay mo sa Panginoon. Kaya yan ang susunod yan. Tayo ay merong buhay. Hindi lang po buhay na kaloob ng Diyos, kundi buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Ang pangatlo makita sa Efeso Kapitulo 4, talatang 17 hanggang 19. Una, hindi babala lamang, babala. Pangalawa ay ang buhay. At ang panghuli, sinabi sa talatang 19, sila ay naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Pangatlo, ang kailangan natin maintindihan sa sinasabi ng Apostol Pablo rito na hindi lang ang babala, hindi lang ang buhay, kundi ang pangatlong sinasabi sa atin ng Apostol Pablo ay ang bakas ng Panginoon sa ating buhay. Ang bakas, ang tatak ng Panginoon sa inyo at sa akin. Alam niyo po, kapag alipin, ibig sabihin, lahat ng sasabihin ng kanyang master, gagawin niya. Parang yan yung mga kalabaw na kahit gaano kalaki, ay inaalipin ng mga magsasaka, di ba? Para mag-araro. So meron silang mga malaking mga singsing ay nilalagay sa kanilang mga ilong at ano gagawin?
At kahit saan mo dalhin yun, doon pupunta yun. Yan ang alipin. Tayo mga kapatid ay merong bakas ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Tayo alipin hindi ng kahalayan at ng ating sariling kalaswaan, kundi tayo ay alipin ng Panginoon. Ngayong hapong ito, umaga, tanghali, sama kayo nanonood, gusto natin maunawaan na tatlong bagay nakita natin mga kapatid tungkol sa mga biyaya na bigay ng Panginoon sa atin. Una ay ang babala. Pangalawa, ang buhay na walang hanggan. At ang pangatlo, ang bakas. Nakikita ba ang Panginoong Hesus sa inyong buhay at sa aking buhay? Kaya nga ba, sinabi po sa ating FBK ngayong Sunday ay Sunday's Spiritual Standing with FBK. Our dead spiritual being was that of darkness, blindness, and greediness, according to Ephesians chapter 4, 17 to 19. Now that our spiritual standing is in Christ, let us live in victory over these. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa susunod na FBK muli.